Mga magulang, amen. Sabi nga, yung mga anak natin, hindi natin pinili yung mga yan. Amen. Sino po din daw pumili ng anak? Amen. Maliban na lang po siguro yung mga adopted child. But blessing, there's nothing wrong with that. Yan po yung mga pagpapala ng Panginoon. Pero yung anak mo na lumabas sa'yo, hindi mo pinili yan. Kahit minsan pagkakita mo sa kanya, gusto mo pasok ulit. Amen? Ayaw mo sa'yo, amen? Di ba, yung buti sa kong forever? Hindi gano'n. Sa ayaw sa gusto natin, yung pamilya na meron tayo, or yung nanay mo, yung tatay mo, amen, hindi mo pinili yan. Si Lord ang pumili para sa'yo. Amen? Dumarating kasi sa pagkakataon po sa ating buhay na dahil hirap yung pamilya natin, iniisip natin, sana yung pamilya ko na lang si ano kasi mayaman sila. Di ba? Bakit naman kasi sa pamilyang eto ako nandito, pwede naman si Mami Jane na lang yung mami ko, pwede na naman si Mami Marlene na lang yung mami ko, mayaman. Amen? Purihin lang Diyos. Pero bakit nandiyan ka sa pamilya na nariyan ka kayo na kinabibilangan mo ngayon? Hindi nagkamali ang Panginoon. Amen? At dahil nandiyan ka, tinawag ka ng Panginoon para sa pamilya mo, nilagay ka ng Diyos sa pamilya mo, amen? Mahalin mo sila. Irespeto mo sila. Amen? Mga anak, honor your mother and father, ang sabi sa Ephesians chapter 6, verse 2. At ito'y may kalakip na pangako na kung gusto mong ikay pagpalain ng Diyos, kung gusto mo na ikaw ay humaba ang iyong buhay dito sa lupa, matuto kang rumispeto sa mga magulang mo. Amen? Alam niyo mga kabataan, ang mga magulang, minamahal yan, hindi minumura. Amen? Amen? Yung mga magulang natin, dapat pinamahal natin, hindi minumura. Darating sa pagkakataon na mararanasan nyo din mga kabataan na pumasok sa isang pamilya at mararanasan yung maging mga magulang. Amen? Give respect po mga kabataan sa ating mga magulang. Amen? Hindi yung kapag nagalit yung nanay, mas mataas pa yung boses ni anak. Amen? Kapag nalilate kang umuwi, amen? Bakit ngayon lang ako, ha? Diba? Sumusobra na ako, ha? Akala mo ba hindi ka nag-aalala? Yung parang mas mataas pa yung boses natin sa kanila. Mas marunong pa tayo sa kanila. Amen? Kung magsalita tayo sa kanila, parang hindi natin sila mga magulang. Amen? Kailangan natin i-realize na dahil sa ating mga magulang, kaya tayo narito ngayon. Sila yung ginamit ng Panginoon para tayo ay lumitaw sa daigdig na ito. Maliban na lang kung singaw pa. Amen? Wala naman dito singaw. Amen? Lahat naman tayo ay may mga magulang. Amen? Hindi natin alam yung hirap na ginawa ng ating mga magulang. Kaya kung bakit tayo nandito ngayon. Amen? Ang hirap mo magbuntis. Di ba, Mami? Ang hirap na siyang na buwan mo dala-dala yung anak mo. Hindi pa yun, hindi pa yun nagtatapos. Pag naipanganak yan, nung naipanganak ka, ito parang mapupuyat pa yung nanay, yung tatay sa pag-aalaga, sa pagpapadede, sa pagpapalit ng diaper mo. At hindi pa doon nagtatapos. Mag-aaral ka pa. At insundo ka pa. Amen? At hindi pa doon nagtatapos. Amen? After mo mag-aaral, magtatrabaho ka at hindi ka matutulong. Kapag tayo'y nagmamahal, marunong po tayo rumispeto ng ating tao. Amen. Alam niyo po ba na ang respect ay hindi po ito inihingi sa isang tao? Amen? Ang respeto po, hindi pwedeng hingin, hindi ko pwedeng hingin kay Gian yung respect niya. Gian, please naman, irespeto mo naman ako. No. Kailangan kong magtanim, kailangan kong magpakita ng respect kay Gian para maramdaman ko rin na irespeto niya ako. Ang respeto po ay hindi inihingi. Ito po ay kusang aanihin mo sa isang tao. Kapag marunong kang rumispeto, rerespetuhin ka ng tao. Amen? Gusto mo nire-respeto ka, ikaw naman hindi ka naman rumispeto ng kapwa. Makakaranas ka ng respeto ng ibang tao kung ikaw ay marunong rumispeto. Kapag kaya mong irespeto ang ibang tao, dapat mas kaya mo rin respetuhin ng Diyos. In verse 14, bless those who persecute you, bless and do not curse them. Pagpalain daw natin yung mga tao naninira sa atin, yung mga tao ginagawa tayo ng hindi mabuti. Pagpalain daw natin sila at huwag nating
susumpain. Amen. Salita po ng Panginoon ito at hindi lang ako. Kapag sinabing love must be kind, dapat kapag nagmamahal ka, meron kabutihan dyan sa puso mo. Naaawa ka sa tao, meron kang pagkahabang na nararamdaman sa kanila, at katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang dun sa mga taong gusto natin, kundi sa lahat ng tao sa paligid natin. Kapag nagmamahal ka, nagiging mabuti yung puso mo. At nagiging mabuti ka sa ibang tao. Amen. Paano naman maging mabuti? Minsan iniisip natin to. Minsan kasi nasasagad ako. Amen. Minsan kasi ginagawa mo na nga ng tama pero iba pa rin yung ibinabalik sa akin. Amen. Minsan may mga question na yung ganyan. Paano ba maging mabuti sa isang taong ginawa ka ng hindi tama? Amen. Paano ba maging mabuti sa isang tao na alam mo naman na itong taong to is sobra na yung mga bagay na ginawa sa buhay mo? Amen. Ang hirap po, diba? Pero hindi po natin pwedeng pabulaanan yung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Amen. Na kailangan po natin maging mabuti sa lahat. Amen. Sino na po dito yung naranasan ng ma-persecute? Amen. Sino po dito yung naranasan ng kasuklaman ng ibang tao? Amen. We will be persecuted. We will be hated. Mistreated. Amen. Itatrato ka ng parang iba trato sa akin din ba? Diba? Iba to misunderstood. Amen. Minsan hindi nila kaya nauunawaan. Hindi nila kayang tanggapin yung mga sinasabi natin. Hindi nila kayang tanggapin yung mga bagay na ginagawa natin. Meron naman dito yung napagsinungalingan ka. Amen. Yung tinraidor ka. Di po masakit yun. Isa sa mga pinakamasakit na mangyari. Amen. Ito yung chinismis ka. Amen. Yung magtataka ka na lang alam ng buong mundo or alam ng buong bagyo yung kwento mo. Amen. Di po ba masakit? Kung naranasan mo na yan or kung mararanasan mo yan, because this is the reality ng buhay. Sa ayaw at sa gusto mo, makakaranas ka ng ganito. Uusigin ka, pagsisinungalingan ka, gagawan ka ng mga hindi tama at masasaktan ka. Pero paano ba mahalin or paano ka ba magiging kind? Amen? Paano mo ba gagawin na maging mabuti sa mga taong ito sa kabila ng mga lahat ng mga ginawa nila sa buhay? Amen? Amen? Let's just pray to God na kung ano yung mga gusto natin gawin ng Diyos sa buhay natin, ipag-pray natin na gawin ng Diyos sa kanila. Amen? Hindi po natin kayang makasan yung realidad ng buhay. Kahit saan ka magpunta, makakaranas ka ng masasaktan ka ng tao, sinadya man nila o hindi. Amen? Dahil hindi po lahat ng tao is pare-pareho. Hindi po lahat ng tao is kayang abutin yung expectation mo. And that's why kapag tayo po nakakaranas ng ganito, the Lord says, i-bless daw po natin. Bless those who persecute you and do not curse them. Amen? Huwag po tayong magbanggit or huwag po tayong gumanti sa kanila. Amen? Because love must be kind. Amen? Amen? Wala pong mabuting mapapala kapag tayo gumaganti. Paano ko kung mamahalin itong taong to grabe po yung ginawa niya sa buhay ko. Pero isa lang po yung sinabi ng Panginoon. Amen? Kahit gaano pa yung ginawa niya sa iyo, kahit gaano pa kasama yung pinakita niya sa iyo, mahalin mo siya katulad ng pagmamahal mo sa iyo. Amen? Kasi ganoon din tayo sa Panginoon. Amen? Madalas, sinasaktan natin ang Diyos. Minsan nga, sinasadya pa natin. Amen? Madalas, kapag tayo nasa kahirapan, sinisisi natin ang Panginoon. Amen? Madalas, kapag tayo nasa isang magulong sitwasyon, nagagalit tayo sa Panginoon